Mga halos 3 doble nito ang haba. Tapos 3 palapag. Sabi ko, sino mga nakatira dyan? Wala po, nasa abroad. Sino na dyan? Caretaker. Ang kwarto ay mahigit 20. Alam niyo ba pag may bahay kayong mahigit 20 ang kwarto? Tapos tamad lahat ng kasama ninyo. Araw-araw mainit ang ulo niyo. Bakit? Ikaw na tagalinis eh. Maganda yung may bahay, pero kung ikaw na tagalinis, malamang baka maibenta mo na at magkano ka na lang. Yung tiny house. Ano, usong-uso ngayon yung mga tiny house. Sabi ko, laki-laki niya, wala namang nakatira. Kaya huwag na kayo magpapatay na. May pangarap pa kayo magpatayo ng bahay na 20, parang gusto nyo kaming imbitahan palagi na makitulog sa inyo. Pero ang tunay nating tirahan ay ang langit na bahay. Dito sa John 14, ang sabi dyan ng Panginoong Jesus, let not your heart be troubled. Alam niyo yung puso natin, alam lagi namin nababagabag. Bakit? Sa maraming mga bagay. Kung kinakapos ka sa pera, malamang yung lagi naiisip mo, kaya pati panaginip mo, pera na. Kaya sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in God. Amen. Ang solusyon sa trouble, believe in God. Amen. Yan ang solusyon. Amen. Ngayon, bakit sinasabi ng Panginoon Jesus ito? Itong chapter 14, hanggang sa mga sumusunod pang mga kapitulo, hanggang matapos ang John, ito ay tinatawag na premonition of Jesus Christ. Ano yun? Yung pagpaparamdam niya na malapit na siyang umuwi sa langit. Malapit na niyang gampanan yung dahilan kung bakit narito siya. At pangalawa, malapit na siyang umuwi. Pero ako yung nagsisermon, hindi ako nagpaparamdam sa inyo. No, hindi ako sa langit. Pero sabi ko nga sa Panginoon, Lord, pwede akong mamasyal sa langit. Pero babalik pa rin ako dito. Hindi dahil sa ayaw ko sa langit, kundi dahil malibang panahon na at itinakda na talaga ng Diyos na umuwi para tanggapin ang gantimpala. Okay. Kaya dito, inaaliw ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Bakit? Alam mo, pag nakakita ba kayo ng malapit ng mamatay? Di ba? O mga anak ha? Lalo na kung yung mga anak ay hindi nagkakaisa, huwag na kayo mag-aaway. Kasi ang unang regret ng magulang, pag yung mga anak ay hindi nagkakaisa. At pangalawa, alam nilang hindi handa sa buhay. Paano na lang pag wala na ako? Kaya, dito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Kasi ang kailangan nyo lang, magtiwala kayo sa akin. Magtiwala kayo sa Ama, magtiwala kayo sa akin. At kung ako may aalis, huwag kayong malungkot. Bakit? Kasi ipaghahanda ko kayo. Minsan, di ba pa kayo, bago kayo pumunta rito, may pamilya. Sabi nila sa asawa nyo, huwag malungkot, sweetheart. Pagbalik ko may dala akong matamis. Inaaliw mo siya doon sa mga bagay na bakit ka aalis. Dito inaaliw ng Panginoon. Kasi alam nyo, pagkasama ang Panginoon, masarap yung kasama ang Panginoon. Bakit? Pag walang ulam, masabihin siya, pumunta ka rin sa manghuli ka na. Walang pera, o nandun sa tabing may isda doon, nalalapit, bubo kayong bibig. May pera yun, kunin mo, di ba? Nasarap pag gano'n ang kasama mo eh. Tapos pagka halimbawa, may demonyo, pagkasama mo si Kristo, naglalayasan yung mga demonyo. May sakit. Kumbaga sa lahat ng kailangan mo nasa Kanya eh. Pagka yung itiniwala mo yung sarili mo doon sa lahat nasa Kanya, malulungkot ka talaga pag nawala eh. Pero totoo, yung tiwalang kagaya ng sa Panginoon, sa Panginoon lang dapat. Pero tayo, hindi natin pwedeng ilagay yung sarili natin sa kapwa natin na nasa Kanya, ikaw yung buhay ko. Paano? Pag namatay siya, patay ka rin. Hindi, ang buhay talaga natin, ang Panginoon. At tingnan nyo, pagka meron yung halimbawa, inilagay niya yung buhay niya doon sa bahay niya, nasunog yung bahay. Kagaya nangyari sa California. Pero mahal ng mga bahay nila, $10 million. Magkano yung $10 million? Di ba? Sa atin yun, parang doon ka na, doon. Parot-parito ka na nun. Kaya yung iba, nalala ko merong isang tao na nakwento sa akin, okay, nagba-Bible study pa sa RTC, Branch 40 ng Maynila, doon sa judge at saka yung mga empleyado niya. Meron isang mayaman na nag-save siya na nag-save, at nilagay niya sa bangko. Malapit na siya mag-retire, iniisip niya, sarap ng buhay ko dahil ko naipon sa bangko. Bigla nag-declare yung bangko ng bankruptcy.
Ang mahirap sa bank, may nervous din sa bangko eh. Alam niyo kung bakit? Kung 1 milyon ang pera mo, ang alam kong pinakamataas, hindi ko alam kung nadagdagan na, pinakamataas na insured na pera sa bangko, doon sa regular, hindi ko alam yung mga commercial o ano, ay 500,000 lang. Kaya pag may pera ka sa bangko na 1 milyon, nag-declare yung bangko na bankrupt, kalahating milyon na lang ibabalik sa iyo. Eh kung napakatagal mong pinag-ipunan, alam mo, mga 5 milyon na ipon mo. Sasabi mo, sarap ng buhay ko nito. Biglang nag-bankrupt. Kaya nga ibang mga mayaman sa iba't ibang bangko nilalagay eh. Di ba? Kaya pag doon mo nilagay, ganoon na lang talaga yung lungkot niya. Meron isang negosyante sa Korea. Nilagay niya yung tiwala niya, pag-asa niya sa negosyo niya. Eh nalugi yung negosyo, nasira ulo. Di ba? Pero kung sa Panginoon nilalagay yung tiwala mo, eh ang Diyos hindi masisira. Ang Diyos hindi mawawala. Ang Diyos laging pag-asa. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Bakit palagi siyang lagi? Kaya yung mga alagad, ako, alis na ang Panginoon. Paano yan? Pag walang tinapay, yung Panginoon ay pagkakulang sa tinapay, ang gagawin lang eh, lagay mo dyan, maya puno na. Di ba? Sarap kasama yung ganun eh. Pag hinawakan yung tiyan mo, inaabot ang kagad ng tinapay. Pero pag ang kasama mo yung hinihimatay ka na sa gutom, tiis ka dyan. Pagka nawala yun, hindi ka apektado eh. Di ba? Pero pagka yung, parang gusto kong kumain ng ganito. Alika, saan tayo? Pero pagka yung isang taon mo na pinapalikan araw-araw, wala man ang nararamdaman. Pag nawala yun, parang baliwala eh. Parang walang nawala. Di ba? Hindi lalo na ang Panginoon. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, to encourage them, sabi ng Panginoon, huwag mapilubihan na ng puso niyo. Ang kailangan nyo lang gawin, magtiwala kayo sa akin. Bakit? Because anyway, kahit nasa langit ang Panginoon, nasa lahat din siya ng lahat. At ang sabi pa ng Panginoon, pero huwag din kayo mag-alala kasi pag akyat ko ron, pakinabang sa inyo eh. Kasi ipaghahanda ko kayo ng matutulog. Diba? Napakaganon eh. Bali, huwag ka mag-alala. Pag alis ko, pagbalik ko, kukunin ko kayo at dadalhin ko kayo sa lugar na yun. And that is heaven. Yung langit na bayan. Ngayon, para tayo ay makarating sa langit, dalawang bagay ang pag nasa Panginoon tayo. Dalawang bagay ang pwedeng mangyari patungo sa langit pagka Kristiyano na tayo. Isa ay pag bumalik si Kristo. Kukunin niya tayo. Ang tawag doon ay rapture. O ang pagdagit ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ang pangalawa ay kamatayan. Kasi pagka namatay ka, ano mangyayari? Kristiyano ka, sa langit ang punta. Kaya nga ang mga Kristiyano, katinin nyo yung mga alagad, papakain sa leon. Ang saya bakit? Uwi na sa langit. Diba? Hindi kagaya natin minsan, kumakain ka na ng manok, malungkot ka pa. Eh sila, kinakain sila ng leon. Pero bakit masaya sila? Because they know that when they die, they will go to eternity. They will go to everlasting joy, peace, love, comfort, perfection, which is in heaven. Kaya ang Kristiyano, pag namatay, nakakaramdam siyempre din ng lungkot, yung mga naiiwan, pero ang ating kaaliwan ay, alam natin, sa langit ang punta niya. Mauuna lang siya. At pagdating ng araw, susunod tayo. Pag namatay din tayo. O kaya naman, pag bumalik siya, sabay-sabay na lahat tayong pupunin. At dadalhin na tayo sa kanyang piling kasi ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I'm going there to prepare a place for you. Diba? Ang sarap, no? Iyan, paghahanda ka ng Panginoon. Kaya, inaaliw ng Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, pag-aaralan natin yung pagbabalik ng Panginoon. Kasi sabi na parang, I will come back. Babalik ako para kunin kayo. Kaya ako, ang kaaliwan ko sa Panginoon, alam ko, minsan isang araw, darating siya, kukunin niya ako, at kukunin niya ang bawat isa sa atin. At dadalhin niya tayo sa kanyang piling sapagkat doon talaga ang tunay na lugar ng bawat isa. Ngayon, buksan natin ang Bible natin sa unang Tesalonica sa 4:16 at 18 sapagkat merong pagbabalik
na kung tawagin ay ang pagdagit o rapture na siyang ating pag-uusapan. Buksan niyo yung Bible ninyo sa unang Tesalonica. Hanggang anong oras ba tayo dito? Ha? Kasi sabi ng isang nagsermon na pastor, ilang araw po ba ako magsisermon? Sabi naman, pastor, 2 oras lang. Tsaka pagka hindi tayo huminto dito tataka sila bakit wala tayo sa camp. Sabi na, parang tayo lang ang wala. Kung nasa langit na tayo, bahala na sila dito. Okay, sa 1 Thessalonians chapter 4, magbabasa tayo dito simula sa verse 16. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Okay, babasahin natin ang salitan, Ako sa 16, kayo sa 17, at pagkatapos sa 18 ay sabay-sabay tayo. Okay, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Sa araw na iyon ay marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Verse 17 kayo. Tapos ang mga buhay pa sa atin, na Diyos, isang dalang dadalhin mga ulap para sa lubungin ng Panginoon sa ipapauwi, at makakasama na natin ang Panginoon kapailanman. Okay, 18, tayong lahat. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamagitan ng mga salitang ito. Okay, sabi diyan, sa pagtunog ng trumpeta, hindi imposible na pag dumating ang Panginoon, kasi sabi siya sa pagtunog ng trumpeta, na meron tayong marinig na tunog. At yung tunog na yon, ang makakarinig lang yung kasama. Yung kasama. Pag hindi mo narinig yon, ay malamang iwan ka. Lahat ng laman sa rep, sa'yo na. Saka yung mga itlog na nandiyan sa kahon. Kaya parating pantatlong tray, sa'yo na lahat yan. Okay. Ngayon, pagka bumalik ang ating Panginoong Jesus, madali mong malalaman na bumalik na siya. Isa sa mga mapapansin natin, na mapapansin natin mamaya, maraming taong nawawala. Maraming taong nawawala. At ang pangyayari niyan ay mangyayari sa buong mundo. Kasi sa buong mundo, may Kristiyano. Kaya madaling malaman. Kaya pagka nabalitaan niyan, maraming taong nawawala sa buong mundo, naiwan ka na. Dapat hindi mo nabalitaan. Dapat nakasama, nawala ka. Pero kung ikaw lagi nagwawala, malamang hindi ka talaga kasama, nagwawala ka Kaya dito, pag-uusapan natin ngayon, yung pagbabalik ng Panginoon. Ang tawag dyan sa salitang yan ay rapture. O sa Tagalog ay pagdagit. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin? Yung salitang rapture, hindi nyo siya mismo direktang mababasa sa Biblia. Hindi nyo talaga mababasa yung salita na rapture. Ano yung mababasa nito? Nakala ko ba mayroong rapture? Okay. Ang mababasa natin, at sa kabuuan pala, nais kong ipaunawa sa atin, na ang tunay nating pag-asa bilang mananampalataya ay ang pagbabalik ni Kristo. Our blessed hope is the return of Jesus Christ. That is our blessed hope. Mapagpalang pag-asa ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ngayon, sabi dito, ano nga ba yung rapture na yan? Na binabanggit dyan, na nandiyan yan sa 4:17. Kaya lang, yung salita kasing rapture, yan ay theological term na kinuha na galing sa salitang Latin. Anong salitang Latin? Raptu. Yung word na rapture ay galing sa salitang Latin na raptu. R-A-P-T-U. Raptu. Ano ang ibig sabihin nung salitang raptu? Ang ibig sabihin ng salitang raptu ay caught up. O kaya naman ay caught away. Pag tinagalog, ano ibig sabihin ng kahulugan na yun? Pagdagit. Yung salitang rapture na galing sa salitang Latin ay katumbas nung salitang nabasa natin dito sa Bible, sa Greek. Kasi ang Bible sinulat sa Greek. At ano ang sabi diyan? Yung salitang pagdagit.
Yan, sabi niya, no? Titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. Yun yung nandito. Kaya lang, sa original, siya ay mula sa salitang Griego na harpaso. Na ang ibig sabihin din ay caught up. Ang ibig sabihin ng rapto, caught up din. Kaya lang Latin siya. Pero yung word na nakasulat sa Bible ay harpaso, pero ang kahulugan din niya ay caught up. Pareho lang yung kahulugan. Yung word na rapto, hindi mo mababasa sa Biblia. Anong mababasa mo? Yung katumbas niya sa Griego. Kasi ang bagong tipan, originally nakasulat sa salitang Griego. Kaya nagamit yung term na rapture. Kasi yung word na rapture na galing sa Latin word na rapto ay katumbas lang din, pareho lang din ang kahulugan nung salitang harpaso na pagdagit na binabanggit rito, na titipunin, caught up or taken away. Yun, pareho lang sila ng kahulugan. Kaya nagamit lang yung theological term na yun na rapto kasi katumbas din siya nung salitang harpaso sa Griego. Ano ang ibig sabihin nun? Ito yung ibig sabihin. Yung nakasulat dyan sa verse 7, pagkatapos tayo namang buhay pa, ay titipunin, natitira, ay titipunin sa alapaap. Yung salitang titipunin. Sa ibang salita, pagdagit. Kasi yung mga Bible kasi natin, may iba't ibang salin eh, di ba? O, sa mas malalim na salin, pagdagit. Dito lang, titipunin. Yung salitang titipunin ay salitang Griego sa original na harpaso na katumbas ng salitang rapto sa Latin, kaya nagamit yung term na rapture. Okay. And to make the long story short, ang ibig sabihin ng rapture ay ang pagkuha sa mga mananampalataya na nabubuhay dito sa lupa upang makasama yung mga nauna nang namatay at titipunin sa alapaap. Ito yung meron dalawang pagbabalik kasi ang Panginoong Hesus sa lupa. Yung rapture, yun yung tinatawag natin na binasa ko at pagdagit, meeting in the air. Bababa, sabi niyan, bababa mismo ang Panginoon at tayong mga nabubuhay ay kukunin, pero una munang tatagpo sa Panginoon yung mga namatay na. Sila muna yung unang mag-a-appear doon, tapos ang susunod, tayong nabubuhay pa, kukunin. Kaya, nalala ko tuloy yung kwento. Merong isang Kristiyano na, hindi masipag dumalo ng gawain. At ang laging inuuna niya ay yung kanyang alagang baboy. Kaya yung pastor nagtataka, bakit kaya hindi na nakakasimba si brother? Kaya ang ginawa niya, dinalaw niya. Sabi ni pastor, bakit pa hindi ka nakakasamba? Kasi po yung baboy. Pag nagsimba ko, napatagal yung gawain, baka magutom, magkasakit, sipunin, mamatay. Kawawa naman. Yun. Sabi ng pastor, pahalagahan mo yung kaluluwa mo. Kasi baka mamaya, hindi yung baboy yung mamatay. Ikaw, paano ka na? Kaya sabi ng kaya ginawa ng pastor, kaya lang po pastor talaga, kawawa yung baboy. Okay. Ngayon, pinag-pray na lang ng pastor, Panginoon, ipuin po niyo yung kapatid na ito, tulungan po niyo siya, makita niya po yung kahalagahan at tagpuin niya kayo at sumamba. Alis na yung pastor. Nung gabing yun, natulog yung kapatid. Nung natulog siya, nanaginip siya. Napanaginipan niya na nag-rapture. Dumating na ang Panginoon. At nakita niya yung mga kasama niya sa church, lumilipad na. At nakita niya, kinakatagpo ang Panginoon nandun sa alapaap. Ang daming mga tao. Sabi raw niya, Panginoon, ako po, kunin niyo rin. Sabi ng Panginoon, walang mag-aalaga sa baboy. Sabi na pa, anak, walang mag-aalaga sa baboy, baka sipunin. Kaya natapos yung pagbalik ng Panginoon, hindi siya nakasama. Kaya paggising niya, linggo, Sabato natutog siya Paggising niya, linggo, sakto. Ligo kagad siya, punta kagad siya sa church. Sabi ng pastor, himala. Hindi lang dumalo, pinakamaaga pa. Biro mo yun. Sabi ng pastor,
Praise God, Brother Uncle, kumusta? Buti nakadalo ka. Opo, naiwan ako sa pagbabalik ng Panginoon na napanaginipan ko. Ayoko na pong maiwan. Kaya sabi ng pastor, ay salamat sa Panginoon. Sa sobrang init, sabi ng kapatid, Pastor, pag nanganak po yung baboy, magbibigay po ako ng isa para sa Panginoon. Okay, tuwan-tuwa yung pastor. Nagsisimba na, maaga pa, magkakababoy pa yung church. Sa madaling salita, nanganak na yung baboy. Pastor, yung isa po doon para sa Panginoon. Sabi ng pastor, praise God, may baboy na ang church para sa anniversary. Paglipas ng ng isang buwan, namatay yung isang baboy. Pumunta kay pastor. Pastor, bakit, brother? Namatay po yung baboy ng Panginoon. Yung baboy ko lang po ang nabuhay. Sabi ng pastor, kawawa naman yung baboy ng Panginoon. Hindi na iligtas ng Diyos. Ang dami naman ng baboy. Sana sinabi niya, Pastor, namatay isang baboy, pero huwag kayong mag-alala, yung sa Panginoon, nandun pa rin. Sabi ng pastor, maaga nga. Kaya nakalimutan yung pangako sa Panginoon. Kaya sabi ng pastor, kawawa naman ng Panginoon, hindi niya naingatan yung baboy. Okay. Balik tayo. Sino gusto makasama sa pagdating ng Panginoon? Ha? Kaya huwag niyo sasabihin, yung baboy eh. O maaaring hindi baboy ang inaalagaan ninyo, no? Kaya, buti lang, hindi baboy ang inalagay. Pastor, yung bato po, pag mas maraming bato po yung aking matatabas, mas marami po. Kung baka pagkatulog mo rin, Panginoon ba, may bato ka pang tatabasin! Hallelujah. Kaya yung Kristiyano yun ay lagi nang dumadalo. Kaya lang, wala nga lang baboy ang Panginoon. Kaya yun ang ibig sabihin. Kaya ang rapture ay pagbabalik ng Panginoon sa alapaap. Hindi siya makikita ng buong mundo. Pagbabalik ng Panginoon sa alapaap at pagkatapos kukunin, unang lalabas doon yung mga nauna nang namatay. Tapos tayong nabubuhay ay sasalubong sa Panginoon sa ipapawid. Tapos aakyat na tayo sa langit. Okay. Kaya ito ay isang napakagandang tagpo sa buhay ng mga mananampalataya. Amen. Ngayon, paano darating ang Panginoon? Buksan niyo yung Bible ninyo dito sa Thessalonica. Doon pala sa Thessalonica, sa 5:11. 1 Thessalonians 5:11. Meron bang gustong magbasa? Unang Thessalonica 5:11. Dahil dito, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa katulad ng mga ginagawa niyo. Okay. Ito pala. Tapos ituloy natin sa verse 2. Verse 2. 5:2. Sige brother, pabasa ulit. Dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Yan. Okay. Pag bumalik na ang Panginoon, ang pagbabalik niya parang magnanakaw. Hindi magnanakaw ang Panginoon, no? Kaya sabi diyan parang. Kasi ano ba ang ugali ng magnanakaw? Ang magnanakaw, pag pumunta sa bahay niyo, hindi niya nanakaw. Kagaya pag may pumasok halimbawa rito, hindi niya kukunin niya mga sopa dyan. Anong kukunin niya? Yung gusto lang niya. Yun lang ang kukunin niya. At saka ang pagdating ng Panginoon ay kagaya ng magnanakaw na hindi mo alam kung ano yung eksaktong oras. Yan. Meron bang magnanakaw na tumawag sa'yo, nag-message? Gabi, mga 11:30, nakawang kita ng pera, pakilabas na. wala bakit? Nireport mo sa polis. Ang magnanakaw, dumarating sa panahon hindi mo inaasahan. Ano ang gustong ipaliwanag ng Panginoon yan? Minsan isang araw darating siya. Kaya kailangan handa ka lagi. Amen. Hindi pwedeng patulog-tulog ka. Di ba? Ibig sabihin natin yung patulog-tulog, hindi pwede yung sa Panginoon ako ngayon, pero bukas sa kanan, may baboy eh. Hindi. Kailangan, ang buhay natin, araw-araw, nakahanda sa pagdating ng Panginoon. Kahit nagtatrabaho tayo, pero yung puso't isip natin, lagi natin inihahanda sa Panginoon. Kasi hindi mo alam ano bang araw pwedeng dumating ang Panginoon? Pwedeng, nalala ko yung napanood ko sa na dramatization.
Habang nagse-service, dumating ang Panginoon. Pagka biglang dumating ang Panginoon ngayong oras na ito, walang may iwan, di ba? Kung may naiwan, ay talagang baboy talaga. Baboy talaga. Wala talaga mag-aalaga sa baboy. Kaya yung na yon, biglang nawala yung pastor, nawala yung mga at mayroong mga naiwan na isa, iyakan sila. Bakit? Alam nila eh. Kaya nga gusto ng Panginoon, lagi tayong maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang sabi ng Biblia, in everything you do, do it for the glory of God. Amen. Tatrabaho ka, galingan mo. Para makita nila na ibang Kristiyano, nagtatrabaho ng ayos. Naglalakad ka sa kalsada, nasagi ka, huwag mong murahin. Kita mo, humingi ng sorry. Hindi yung nasagi ka lang, sinapak mo na kagad, nasagi ka pa lang. In everything we do, in words or deeds, do it for the glory of God. Yung buong buhay natin, nagtatrabaho ka, maging mabuting trabahador ka. Nagpapaawit ka, maging magaling na magpaawit ka. Mahawi ka dahil mahal na mahal mo talaga ang Panginoon. Kaya, ganun ang pagdating ng Panginoon, di mo inaasahan. At ang Panginoon, kagaya na magnanakaw, kasi ang kukunin lang niya, yun lang mga mahalaga. Hindi niya kukunin yung basurahan nyo dyan. Hindi niya kukunin yung rep nyo dyan. Ano ba kayo magnanakaw na bit-bit-bit yung rep? Talagang desperado sa buhay yun. Pagka yung pati pinto nyo, ninakaw na. Sobrang lala na talaga nun. At yung supa na sira, pinagtyagaan pa. Pagdating mo sa church, wala ka nang makita kahit ultimo ilaw. Kukunin lang niya kung ano yung mahalaga. Ganun ang magnanakaw. Ang Panginoon, pagbalik niya, kukunin lang niya kung alin yung mahalaga. Ano ba ang mahalaga? Yung mga anak niya. Amen. Yung nagbigay ng buhay sa Kanya at naglingkod sa Kanya, yun ang kukunin ng Panginoon. Amen. Sino yun? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw. Ang problema, wala nagturo yata sa'yo. Tayo. Alam niyo yung sabi nga ng isang narinig ko, yung pagmumukha mong yan, bagay sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, yung pagmumukha mong yan, bagay sa langit. Bagay sa langit. Amen. Kasi kung hindi bagay sa langit, malamang sa impyerno yan. Bakit? Yung baboy kasi. Tayo, yung baboy nandito, kinakain natin. Kaya, ganoon ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga dyan sa, buksan natin yung Mateo 24:36. Mateo 24:36. Sige, kung meron nakakita po, pwede niyong basahin. Mateo 24:36. Mateo 24:36. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Okay. Ang pagbabalik ng Panginoon, walang nakakaalam kahit daw yung anghel sa langit. Tapos sabi diyan, kahit ako. Bakit sinabi ni Jesus na kahit ako? Kasi nasa kalagayang tao pa siya. Bilang yung kalagayang tao, si Kristo, limitado. Pero sa tunay niyang kalagayan, alam niya ang lahat. Kaya sabi niya, kahit ako, hindi ko alam. Bakit? Because He is referring to Himself in His manhood, not in His divinity, hindi sa pagka-Diyos niya. Sa pagka-Diyos niya, alam niya ang lahat. Kaya kita niyo yung mga anghel, hindi alam. Ang Ama lang. Of course, alam na ng Panginoong Jesus ngayon. Bakit? Nasa kalagayan na siya ng pagiging Diyos. Hindi sa kalagayan ng pagiging tao. Sa kanyang pagiging tao, limitado siya sa isip. Kaya nga sabi sa Lucas Kapitulo 2, at lumago siya sa pabor, sa kaalaman, at sa kaunawaan, sa pabor, mula sa Diyos at sa tao. Ganun sa tao. Pero sa Diyos, alam niya na ang lahat. Kaya sabi niya, pagdating ng Panginoon, walang nakakaalam yung anghel sa langit. Kaya pag merong biglang nagpunta rito at sinabi sa inyo, o next Sunday ha, alas 9, darating na ang Panginoon, sama-sama na kayo ito, magbibihis na tayo ng damit. O, kagaya ng mga nangyari dati sa Pilipinas, October 24 yata, o 22. Matagal ng panahon, 10 years, more than 10 years ago. Kaya yung mga miyembro nagpunta na sa church, nakaputi ng lahat. Bakit nakaputi? Kasi pupunta na sa langit. Pag tayo pumunta sa langit, ang Diyos mismo ang magbibigay ng damit sa atin. Hindi ka daan, pangantandila, daan muna ako sa net, bibili na ako ng puti. Hindi. Ang Diyos mismo yung magbibigay. Walang nakakaalam. Ang pwede lang natin sabihin,
malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. At mamaya magpapakita ko sa inyo ng isang prueba sa video na magpapatunay na malapit na talaga siyang bumalik. No, magpapakita ko sa inyo ng tanda na binanggit ng Biblia na unti-unti nang nangyayari. Hindi nga lang lubos pa, pero nangyayari na. Amen. Para makita natin na malapit na talagang bumalik ang Panginoon. We will know that the coming of Jesus Christ, the rapture, is very soon because of the signs. Okay, yung isa kasi yung pagbabalik ni Kristo, yung second coming, ang tawag doon, revelation. Yung bababa si Kristo, makikita mismo siya ng lahat ng tao sa mundo. Yung rapture, ang makakakita lang noon, yung mga Kristiyano. At yung pangalawang pagbabalik ni Kristo na makakayag na makikita siya ng mundo, kasama tayo noon pag bumalik siya. Mula sa langit, bababa uli ang Panginoon, kasama tayo. Kasama yung mga taga rito. Yung mga handang maglingkod sa Panginoon. Amen. Kahit sipunin ng baboy. Alam niyo, kung tayo mainingatan ng Diyos, yung baboy pa. Pag tayo nagtapat sa Diyos, kahit yung kabuhayan natin, aabutin ng Panginoon. Pwede tayo magkaroon ng pagsubok sa mga kabuhayan, pero yung pabayaan tayo ng Diyos, hindi. Amen. Aayusin ng Panginoon. Kaya huwag kayong mag-alala sa baboy. Hindi yan sisipunin. At kung sipunin man yan, may paraan ng Diyos para umayos yan. Amen. Merong dating Kristiyano na nagtapat siya sa Panginoon kahit hirap na hirap yung buhay niya. May alaga siyang baka. Alam niyo, nagulat siya, bilay siya ng Panginoon. Yung baka niya nanganak kambal. Hindi magkadikit, magkahiwalay. Bihira sa baka ang nanganganak ng dalawa. Tao lang ang ano. Huwag lang makakita ng kambal. Gusto kambal din. O kaya kambal ngayon. Siya nga, 4 pa lumabas. Hindi ko alam kung totoo talaga yun. Nababalita na siyam yung lumabas. Bagay, maganda yun. Isang anak ay siyam kagad. At saka may sustento sa gobyerno yun. Yun nga lang, di mo malam paano matutulog. Malam, wala ka ng tulugan. Okay, kaya pag bumalik ang Panginoon, lagi tayong handa. Amen. Yun ang gustong sabihin. At pag bumalik ang Panginoong Jesus, meron pa tayong babasa dito sa verse 44. Sa Matthew 24:44. Sinong babasa? Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Okay. Bakit binabanggit siya na anak ng tao? Tinutukoy sa Biblia, pagka binanggit na anak ng tao, sinabi ng Panginoon Jesus, hindi lang ang tinutukoy niya yung pagkakatawang tao niya. May mga bahagi sa Biblia na pag sinabi niya anak ng tao, ang tinutukoy niya ay yung pagka-Diyos niya. Kaya dito, tinutukoy ng Panginoon yung kanyang sarili. Ngayon, ano ang tanda? Yan, tayo sa tanda. Marami pa akong pwedeng sabihin, kaya lang hindi ko kaya isa-isa. Siguro pagdating ng araw, pagbalik ko rito, pwede nating tsagain yan, isa-isahin ko sa inyo. Pero alam niyo, isa sa maganda, kaya gusto ko pagka-rapture. Kasi pag nag-rapture, magbabagong anyo tayo eh. Amen. Kaya gusto ko mag-rapture. Bakit? Hindi natin kailangan si Vicky Bello. Si Dr. Pai Kalaya, hindi natin kailangan yun. Bakit? Marami tayong gusto ayusin sa sarili natin eh, di ba? Eh, ang Diyos, pag bago tayo dalhin sa langit, perfecto ka na. Hindi ka uuwi doon na bungal. At saka, magkakabuhok na ako. Praise God. May buhok naman ako, kaya nang kinakapos lang. Merong bahagi lang na, na pang golf course. At saka may bahagi na At saka, yung lagi nalulungkot na pag nakakakita ng Amerikano tapos napapakapit sa ilong na gano'n. O naniniwala ako pagdating sa langit siguro mas matangos na yung ilong ko. Kasi perfecto na eh. Hindi naman papayag ang Diyos pagdating sa langit. Lahat ng mga matatangos dito. Pilipino, dito kayo. Kaya ako gusto ko talaga tsaka isa pa, lalo na tayo, iba mga 7-footer, tayo 6-footer eh. Tinuruan pa naman tayo ng mga pag bagong taon na talon para tumangkad. Alam mo ginawa ko rin, bakit? Gusto ko tumaas eh. Nung bandang uli, napag-isip-isip ko, parang mali yata. Kasi pagka tumalong ka, pagbaksak mo, masisiksik. Lalong bumaba. Kaya pag nag-rapture, napakasarap. Alam niyo kung bakit?
yung lagi napapakapit sa ilong. Praise God! Gusto niyo ba mag-rapture? Amen. Yung ako na nangangarap magkabuhok, praise God! Ang bira, tiyak na nakakantay ko yung buhok na Elvis Presley diyan. At saka kung gusto ko rin tumangkad eh. Kaya talon ako ng talon eh. Kaya lang, nasisiksik na rin. Kahit tinigilan ko na, lalo nang bumaba ko, nasisiksik eh. Pero pagdating noon, hindi natin alam kung anong height natin eh. Siguro yung tama yun. Hindi naman siguro 10-footer. Magana tayo sa mga, yung tama lang, perfecto. Kaya, ang rapture talaga, kaaliwan. No? Yung lalo na yung mga nagkakatagyawat na pag tinubuan ng isa eh, hindi na makasimba kasi mabibiro. Eh sa langit, wala nang tagyawat. Hindi ba? Kaya, kung pwede lang mag-rapture ngayon para yung mga problema natin sa kakakapit sa ilong, umayos na eh. Rapture na kagad. At saka, hirap pa naman pagkamisa. Pag napapataan ako minsan, may mga bata na ka. Kalbo. Hirap eh. Eh bakit sabi ko, ba't hindi mo na ako kalbo? May natitira pa naman eh. Naalala ko kasi nung ako yung asawa ni Pastor Joel, yung pamilya niya, ako nag-Bible study, napakahirap ibangheluhan ng pamilyang yun. Talaga namang katakot, sakit ng ulo inabot ko. Pero nung makakilala na sa Panginoon, bumait naman. Sa tuwa, niligaluhan ako ng yung shampoo, ganyang kalalaki. Kaya Pastor, maganda po yan. Ang ginamit ko, simula nung hindi ko na masisi kasi nasa langit na. Kaya talaga naman, makapal kasi natin buhok ko eh. Kaya pag nag-shampoo ko, sarap eh, talaga po. Minsan napapadaan nga ako sa mall, di ba yung hair treatment, yung chinecheck kong healthy. Eh may nadaan ako, pakicheck nga po yung buhok mo. Hindi ko pwede kasi halata hindi healthy. Sa bahay na. Sabi ko, hindi na ako nagtanong. Inatanong ko sana ako, di ba rin ganun eh, sa mga di ba? Eh yung pala, pwede lang yung mahaba yung buhok, kasi gagano. Eh sa akin hindi pwedeng, wala akong pagkakapitan. Yung mga anak ko nang pagkamisan maloko, tanggalan kita ng kuto. Sabi ko, walang kutong maliligaw dyan. Kasi madali siyang mahuhuli. Kaya, buti na lang may rapture. Amen. Buti lang may rapture. Babalik din yung buhok na yan, mas maganda pa kaysa dati. Kaya yun ang aking kaaliwan. Kaya, yung nagbigay sa akin ng shampoo, tsaka nagturo sa akin ng kung ano-anong shampoo. So, tapos may nagturo ulit. Wala, lalong paubos ng paubos eh. Kaya huminto na ako mag-shampoo. Hindi na ako nakikita shampoo sa akin ngayon. Minsan-minsan nasa-shampoo rin naman ako. Kaya lang, wala akong makuha. Gusto ko sana yung mga ginagawa. Wala eh. Bagay, kagandahan yan. Ang suklay ko, ganun lang. Tipid eh. Nung minsan namin, nangihiram sa akin suklay eh. Sabi niya, siguro iniilis mo ako. Ano wala akong susuklay? Okay, nung minsan man nangihiram ako, pero mga suklay. Bakit? Anong susuklayin mo? Hindi, kakamot ko lang. Kailan ba may karapatan humawak ng suklay? Pagdating sa langit, may karapatan na humawak ng suklay. Kaya, bahala ng sipunin yung baboy, basta mahalaga makarating sa langit. Okay, ano yung tanda na makikita natin? Basahin natin yung Bible natin dito sa Revelation, sa chapter 16. Revelation 16 sa verse 12. Yung huling aklat ng Bible. Sige, sino gustong bumasa po sa Revelation 16, 12 to 16. Sige po kung sino gustong bumasa. Pahayag, Kapitulo 16, 12 hanggang 16. Binuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. Ito lang, hanggang 16. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw at ang huwad na sinungaling na propeta, ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Okay. Dito,
ay merong tanda na pagkatapos na, paano ba mangyayari sa hinaharap? Ngayon ay nagbabahagi tayo ng mabuting balita. Ang susunod na mangyayari yung rapture. Ang tawag dyan ay pre-tribulation. Meron kasing tatlong paniniwala sa pagbabalik ni Kristo. Ang una ay yung pre. Ibig sabihin yan, pre-tribulation, magkakaroon muna ng tribulation, darating muna si Kristo bago magkaroon ng tribulation. Yun yung tinatawag sa Antikristo. Yung may tatakan ng 666 kung narinig na yun. Pangalawa, yung mid. Yung iba naniniwala sa kalagitnaan ng 7 taon. Sa Bible kasi may binabanggit. Talaga yan? 7 years talaga yan. Literally 7 years. Sa kalagitnaan, 3.5, doon daw darating ang Panginoon. Ang isa naman ay yung post. Dadaan muna tayong lahat sa dilubyo sa mundong ito, yung tribulasyon, bago dumating si Kristo. Pero pag pinag-aralan nyo ang Biblia, ang talagang malamang at maliwanag ay darating muna ang Panginoong Jesus bago dumating yung Antikristo. Narinig nyo na ba yun? Amen. Yung Antikristo, yung magtatatak ng 666. Okay. Wala kasi akong paano na yung paliwanag ng gusto ngayon yan. Pag dumating uli yung pagkakataon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na ma-shortcut ko sa inyo yung huling aklat ng Biblia, yung Revelation. Tuturo ko yun sa Bible School. Kaya, ano ang mangyayari sa panahon? Ngayon ay panahon natin, ang tawag dito ay panahon ng pagkilos ng Banal Espiritu at panahon ng malawakang pangangaral ng mabuting balita, worldwide evangelization. Ang susunod ay yung rapture, yung pagbabalik ng Panginoon, na kukunin, sabihin nyo, tayo. Tayo. Yan, okay. Yung handang sipunin ng baboy, makarating lang. Okay. Amen. Tayo yung kukunin ng Panginoon. Pagkatapos nun, ang susunod na yung tinatawag na tribulation. Tribulation. 7 years yan. Kasi dahil nga maraming taong nawala sa buong mundo, maglalabas na ngayon yung Antikristo at mayu-unite ang buong mundo. At magkakaroon ng isang pangunahing leader na tinatawag na Antikristo. Yung Antikristo. May binabanggit dyan, dragon at halimaw, ang tinutukoy ay yung Antikristo at si Satanas. Okay. Kaya ang mundo, dahil marami nawawalang tao tapos pare-pareho ang problema. Kaya ang mangyayari, di ba ngayon may United Nations, tapos merong NATO. Kasi yung NATO alliance nung nandito sa Europe. Yung UN, alliance ng buong mundo. Tingnan nyo, lahat ng bagay ngayon, papunta sa pagiging isa. Dati, yung bangko lang sa Pilipinas, yun lang. Tapos nagkaroon ng Megalink, Banknet. Ngayon, magkakonekta na. Megalink, Banknet. Kahit saan bangko, pwede ka nang mag-withdraw. Ngayon, kahit yung bangko sa Amerika, pwede ka na rin mag-withdraw sa Pilipinas. At yung tayo naman sa Pilipinas, kung may ATM ka sa Pilipinas, pwede ka rin mag-withdraw dito sa Taiwan. Nagiging isa na. Pati mga airlines, nagiging isa na. Unti-unti, kaya yung iba nalulugi. Tapos unti-unti nagsasama sila para lumakas. Pag katapos na tayong umakyat sa langit, ang susunod na mangyayari, magsisimula yung sinasabi sa Biblia na 7 taon ng paghahari ng Antikristo. 7 years. At magkakaroon ng mga di pangkaraniwang mga dilubyo sa mundong ito na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng mundo. Kaya kukunin muna ng Diyos yung lahat ng mga anak niya kasi para maligtas tayo sa dilubyo. Tingnan niyo nung panahon ni Abraham. O kahit nung panahon ni Noah, kinuha muna yung si Noah, tapos nilagay sa arka bago ginunaw yung mundo sa pamagitan ng tubig. Nung panahon ni Abraham, inialis muna si Lot at yung kanyang pamilya. Kaya lang si Mrs. Lot, naalala yung baboy Naalala niya yung naiwanan niyang buhay dun sa Siyempre, pinaalis sila ron. May bahay sila ron, may lupa sila ron, may kabuhayan sila ron. Iniwan, sabi, wag nang lilingon. Lumingon, naging haliging asin. Kaya, pero bago ginunaw yung Sodoma at Gomora, inalis muna sila. Tapos, at saka ginunaw yung Sodoma at Gomora at lumuwag. At yung bahaging yun, nandun na sa Dead Sea ngayon. Okay. Kaya kung papansin mo yung tagpo, inaalis muna ng Diyos. Itong mangyayari pagkatapos na umuwi na tayo sa langit, 7 years tribulation, hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng mundo. Yung hirap at dilubyong mararanasan ay hindi pa naranasan. Kaya, siyempre, mga anak tayo ng Diyos, kukunin muna niya tayo.
at dadali na tayo. Yun yung rapture. Dadali muna tayo ng Panginoon sa langit at saka magsisimula. Ngayon, merong mga binabanggit dito sa Bible na 21 klase ng salot. Pero yung iba naman, kagaya ng mga huli, parang humihinto lang. 21 yon. Ang tawag doon ay 7 seal, 7 trumpet, at 7 vials. Pag pinatulog yung trumpeta na isa, mayroong mangyayari. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Tapos yung seal, tatak. Una yung tatak, tapos trumpet, tapos vials. Itong binabasa natin, mangyayari ito pagkatapos ng 7 taon. Kaya unti-unti, kasi ano ba mangyayari sa hinaharap? Pagkatapos ng 7 years tribulation, ang susunod yung Armageddon, yung binasa kanina. Lahat ng ang Antikristo, pangungunahan niya ang sundalo ng buong mundo at aatake sila sa Israel. At aatake sila sa Israel para once and for all, gusto kasi ni Satanas, yung Israel mawasak ng lubusan. Kumbaga sa panahon natin ngayon, gusto ni Satanas, tayo mga Kristiyano, mawasak tayo. Kaya, minsan may problema, gumagawa ang kaaway ng mga di pangkaraniwang problema. Kaya ang Diyos naman, ibinubus niya yung kapangyarihan niya para maaliw tayo, lumakas tayo, tumatag tayo, at mapagtagumpayan natin. Kaya, ang gagawin naman ni Satanas, once and for all, gusto niyang mawasak. Kaya ang hirap tumira sa Israel eh. Pero pwedeng pumunta na ng mga Pilipino, walang visa. Kaya lang, ready ka na, umilan. Halos araw-araw may missile na pumapasok sa Israel. Minsan nga, di ba, nung nabalita natin nakaraan, sa loob lamang ng ilang araw, 3,000, 5,000 missile. Bagong taon, laging Chinese New Year. Ang paputok doon, talagang malupit. Kaya nga mga bahay doon, yung mga nakapunta na talagang may mga bunker, may mga basement talaga na matitibay. Para kung mawasak man yung madaganan ka man, kahit pa paano, baka pwede ka pang iligtas kasi nasa ilalim ka naman. Kaya may mga naka-store silang pagkain doon. Itong binabasa natin, ang mangyayari sa panahon yan, yung mga sundalo ay aatake kasi sa Panguna Antikristo, lahat ng sundalo sa buong mundo, kasama na Pilipinas, ay lulusob yan. Kaya tingnan nyo, mula yung China, konektado yan dire-diretso. Mongolia, North Korea, South Korea, patungong Europe. Konekta yan. Hanggang sa pagdating doon, merong ilog na tatawiran papunta sa Israel. Yun yung ilog ng Euphrates. Sabi nito sa binasa natin, kung napansin nyo, sabi niya, ang sabi, verse, nasa na yan? 12. Sa verse 12, sabi diyan, at ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates, natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silanganan. Ito, literally, matutuyo yung Euphrates River. At pag natuyo yun, doon dadaan yung mga sundalo. Pero kailan mangyayari yan? Yung pagdaan na yun, yung pagtuyo na yan, yung huling bahagi ng 7 taon ng tribulasyon. Rapture, tapos 7 years. Yung huling bahagi ng tribulasyon, dun yung lubusang matutuyo. Talagang tuyo talaga. Kasi dun dadaan yung mga sundalo para lumuso. At kung papansin niyo dyan, merong binabanggit yan saan ba yan? Sabi, at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang 3 karumal-dumal na espiritu mukhang palaka. Ang mga ito espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng halos sa daigdig. Okay. Sabi, mula doon, meron ding espiritong lalabas. Espiritu ng demonyo. Ngayon, paano naging sign niya ng pagbabalik ni Kristo? Ulitin ko, bago dong mangyari yan, magra-rapture muna. Tapos may 7 taon binabanggit ang Biblia. Sa dulo ng 7 years ng pamamayagpag ng Antikristo, doon sa dulo, lulusob sila sa Israel. Kailangan nila ng daan kasi daang milyon na sundalo ito na dadaan. At ang dadaan nila ay yung ilog ng Euphrates.
kailangan matuyo yun. Alam niyo bang natutuyo na ngayon? Eh, kailan pa mangyayari ng lubusang matutuyo yun? Pag nasa langit na tayo. Amen. Eh, ngayon pa lang yung nagsisimula ng matuyo. Ibig sabihin, ang totoo, merong bahagi na tuyo na. Hindi nga pwedeng tawiran ng tao yan eh. Eh, ngayon natatawiran ng tao ibang bahagi. Okay, meron tayong papanooring video. Nasa na? Paki-play nyo nga. Yan yung Euphrates River. Sige, yung pinakamalaking kaya. Ay, walang sounds. Yan. Noong March 23, 2021, yan ang level ng tubig. Yung Euphrates River. October 19, 2021. Tingnan niyo yung yung tower na parang sukatan. Ang laki na ibinaba, di ba? January 10, 2022. Tingnan niyo ibinaba pa. Yun, dati may tubig yun, may lupa. May 10, 2022. Mas bumaba pa lalo siya. July 2, 2023. Yung barker, tingnan nyo. Nakalutang na. Ilang taon pa lang yan. O, tingnan nyo. O yan o, tubig dati lahat yun. Wala na po. O, di ba? Ano yung unang nakita natin? 2021, 22, 23. Wala pa yung update eh, yung 24. Meron pang ibang bahagi, kung makikita niya pa Sir John, i-check niya. Meron pang iba pang kwan eh. Tapos nakita nila, doon sa loob ng ano, parang meron, isa mismo ano, merong bahagi na parang bumubukal na meron silang naririnig na ano, di pangkaraniwang sound. Eh sabi sa Biblia, merong ano eh, masamang spirito na lalabas. I-check nyo, meron pa dyan ano eh, isa lang pala nakuha natin. Meron pa iba pang mga picture, kung di man makita, i-check nyo yan. Na yung tulay, kaya merong tulay dahil nga may ilog. Yung tulay wala ng tubig. Kaya kahit hindi ka na dumaan sa tulay, kahit sa baba ka na lang dumaan, makakadaan ka. Sige po, sir. Eh kailan po mangyayari yun? The river. Pagka nasa langit na tayo. Eh ngayon halos patuyo na. The river. Pabi. Tatatlong taon pa lang, 21, 22, 23. Tatatlong taon pa lang, di ba napakalaki na nung nawala? Euphrates. Eh yan yung binabanggit sa Biblia. Diyan dadaan kasi matutuyo talaga ng lubusan yan. Hindi pa siya natutuyo ng lubusan. Sige, kung may makita pa kayo, pakiano nyo. Anytime na kahit sasagda ko i-plus nyo para hinto tayo. Kaya makikita ninyo na malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Kaya nga, napakahalaga na maging tapat tayo sa Diyos. Ayun ang kanina. Ito ba kanina? Oo. Tanggalin mo na. Di yung taas ng level na yun, no? Dalawa lang yung butas eh, bukod din nasa taas. Tapos wala na. Kaya alam nyo, nung yung mga nakakaalam talaga sa Biblia, sabi nila, naku, malapit na nga talagang dumating ang Panginoon. Eh yung sinasabi niyan, mangyayari pa ng lubos ang pagkatuyo yan pag nasa langit na tayo eh. Eh ngayon pa lang, pag ano na. Strange siya. Sige, kung meron, hindi yan ninyo. Huwag mo naman boy. Yan pa rin po kanina. Yung pa rin na lumalabas. Yun, kung sakali mang hindi maano. Tapos meron din dyan tulay eh, hindi na pala na ano. Kala ko kasama dyan. Yung tulay, may ano. Tapos wala na. Wala nang tubig. Kahit hindi ka na doon sa tulay dumaan. Sa baba ka na lang dumaan, makakadaan ka. Ano ngayon ang ibig sabihin yan? Nangangahulugan. Malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Alam niyo bakit malapit nang bumalik ang Panginoon?
Hindi naman kasi gusto ng Diyos na habang buhay may pagsubok sa buhay. Hindi naman gusto ng Diyos na malagas na nga tayo at hindi tayo makarating sa langit. Kaya nga ang sabi ng Pilipos, siya na 1:4, siya na nagpasimula ng mabuting bagay ay tatapusin niya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. And He who began a good work in us will be faithful to complete it until the day of Jesus Christ. Kaya alam nyo, tayo mapalad tayo dahil alam natin. Kaya alam nyo, ang pagbabalik ng Panginoon, sabi nga, ayan. Kaya sige, pakita mo yan. Ito po. Dati, hindi nakikita, nakulat sila, may mga kuweba pa is the longest and one of the most historically important rivers of Western Asia, on which the various lives of the ancients depended heavily on this river. Now, the drying up of the Euphrates River is not just a prophecy, but it is actually happening today. Along with the drying up of the Euphrates River, many ancient discoveries have emerged, and even these discoveries have shocked the world. Recently, a video showed a man showing a drop in the water level of the Euphrates River, which fell drastically. Only in the last few years, the river water was almost completely drying up. In addition, the man also showed an ancient tunnel that leads to the underground with a very perfect building structure, and even has stairs that are neatly arranged and are still intact to this day. But what is surprising is who built all of this. Some say that this is a relic of ancient people that is still preserved today. However, there is a rumor among the locals that the tunnel leads to where the angels are imprisoned. As mentioned in the Bible, to be precise, in Revelation 9 verse 14, saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the 4 angels which are bound in the great river Euphrates. Look at this ancient tunnel, it looks really scary. In my opinion, there must be something terrible still hidden under it. How about you guys? Please leave your opinion in the comments. Okay. Kasi nga binabanggit doon sa 9, kahit dito sa 16, na merong ang masamang spirito na pakakawalan mula doon, na i-impluensya sa mundo. Kaya nagugulat sila. Meron pa dyan, wala lang tayo pagkakataon, pero pagka i-search ninyo, meron pa kayo makikita, tapos yung tuloy na sinasabi ko sa inyo, at saka yung meron silang naririnig na di pang karaniwang sound. Eh sabi sa Revelation, there is evil spirit that will be loose in the Euphrates River. Tapos bakit may mga panel, may mga panel, may mga kwento na nakikita. May mga buto pa nga sila nakikita. Alam nyo, mga kapatid, darating yung panahon na magugulat ang mundo. Kaya alam nyo, kawawa yung ibang tao. Ang kawawa ay hindi yung walang pera, ang kawawa yung walang Kristo. Bakit? Kasi pag binasa nyo sa Matthew 24, marami pa kayong pwedeng babasahin doon na ang tao abala sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa pag-aasawa, hanggang bigla na lang dumating ang Panginoon. Sabi nga, meron 2 natutulog, kukunin yung isa, iiwan yung isa. Baka naman mamayang gabi, wala nang gustong magtabing matulog. Ang ibig sabihin lang noon ay matalinghagang salita na kung sino, kahit magkatabi kayo, kung sino lang talaga yung sa Panginoon, yun lang ang kukunin ng Panginoon. Kaya nung kami bata pa, meron kaming kasama sa junior choir na 2 bata na kambal sila pareho makulit. Sabi nung nung 2 bata, Nay, pag natulog tayo ngayong gabi, itali nyo kami sa paa ninyo. Bakit naman? Kasi pag dumating ang Panginoon, baka hindi kami kunin kasi sasalbahin namin. Akala nila, pagka nakatali ka ro sa paa ng nanay mo, pag kinuha mo, kasama ka kasi nakatali mabibitbit ka na. Hindi. Kahit kadena mo yung katawan, iyakap mo yung katawan mo, may iiwan ka pa rin. Kaya, itong sinasabi ko sa inyong sign, marami pang sign, pero ito na lang yung kinuha ko. Kasi ito, mangyayari pag nasa langit na tayo. Yung total dry. Pero ngayon, 3 taon pa lang. Wala pa yung survey para sa 24. Mas malaki na lalo. Pero mo nagbabangka, hindi na kailangan magbangka O lakad ka na lang. Meron pa rin bahagi na medyo malalim, pero halos mahigit sa 50% ng tubig wala na.
Kasi nga, sabi sa Biblia, dyan dadaan mula sa silanganan yung sundan na lulusob sa Israel. Kasi ang pagkatapos ng 7 years, Battle of Armageddon, na ang gagawin ng demonyo, once and for all, gusto niyang mawasak yung buong Israel. Yung buong Israel. At pagkatapos noon, ano naman ang mangyayari? Mula sa langit, bababa muli ang Panginoong Hesus. Kasama tayo. At ipagtatanggol ng Diyos ang kanyang bayan. Tapos ang susunod roon ay tinatawag na millennial reign of Jesus Christ. I-restore ng Diyos ang mundong ito, tapos 1,000 taon siyang mamamahala. Pero yung lahat na may tatak ng Antikristo, mapapapunta ng lahat sa impyerno yun. At saka yung lahat ng hindi sumampalataya sa Panginoon. Ang makakapasok na lamang doon ay yung mga naiwan na natira. Kaya ang sabi nga sa Biblia dyan, doon sa Battle of Armageddon, ang dugo na dadaloy ay parang kasing taas ng bibig ng kabayong mola. Ang kabayong mola, important na kabayo, matangkad. O mataas. Yun yung matalinghagang salita na ang ibig sabihin, sobrang dami ng mamamatay. Ang mamamatay na sundalo ay hindi bababa sa mga humigit kumulang 200 milyon na sundalo ang mamamatay. Doon lang mismo sa tagpo na yun. Yung 7 years tribulation, wala lang talaga tayong panahon para doon. Naku, pagka napag-aralan nyo ng detalyado yun, makikita nyo, napakapalad natin. Kahit pala simple ang buhay, mapalad pala tayo. Amen. Ngayon, yamang alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon, ano ang dapat natin gawin? Ano ang dapat natin gawin? Yamang malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ano ang dapat nating gawin? Basahin natin yung Revelation 22:17. Pahayag 22:17. Sino gustong bumasa? 22:17. Iimbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Hali kayo, ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo, lumapit ang sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay, wala itong bayad. Okay. Ano ang dapat natin gawin? Ano ang tinutok? Sabi diyan, ang banal na espiritu at ang kasintahang babae. Sino tinatawag na kasintahang babae ng Biblia? Tayo. Yung mga mananampalataya. Tayo yung tinatawag na kasintahang babae. Ano ang sabi? Imbitahan daw natin. Ayayahan natin yung nauuhaw. Ano ibig sabihin yun? Yung gustong lumapit sa Panginoon. Ano ang dapat natin gawin? Yamang alam natin malapit nang dumating si Kristo. Ibahagi natin ang pag-ibig ng Panginoon. Una, sa mga mahal natin sa buhay. Pangalawa, sa mga nakakasalamuhan natin. Bakit? Kawawa sila eh. Maaring yung boss natin, maraming pera, pero kung hindi sa Kristiyano, kawawa eh, may hangganan ng buhay. Kahit nga mayaman ka eh, may hangganan naman ng buhay, iiwanan mo rin yung yaman. E paano yung, ang buhay sa lupang ito, kahit pa may pagsubok at pagtitiis pag minsan, may hinto. Yung buhay pagkatapos ng buhay sa lupang ito, walang hanggan yun eh, walang tigil. Walang tigil na kaligayahan sa langit o walang tigil na pagdurusa sa impyerno. Kaya anong dapat natin gawin? Kaya ngayon, anong sabi ng Biblia? Ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, hali kayo. Ano ibig sabihin yan? Tutulungan na tayo ng Holy Spirit para ibahagi. Si-share tayo sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya kailangan natin lumago sa pagkilos ng Banal na Espiritu at hayaan natin punuin tayo para maging matatag tayo at matibay at magamit tayo sa pagbabahagi. Yamang alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon, share the love of Jesus. Bakit? Kasi sabi ng John 14:6, ang sabi ron, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one cometh to the Father except through me. Doon sa verse 2 ng 14:2 ng John, meron siyang lugar na inihanda. Pero para makarating ka ron, kailangan tanggapin mo si Kristo. Kailangan lumapit ka sa Panginoon. Kaya ang tungkulin natin, share the love of Jesus. Huwag niyong hayaang maagaw kayo ng kaaway. Kasi malapit na tayo umuwi. Konting tiis na lang, uwian na. Uwian sa piling ng Panginoon.
Okay, pangalawa, ano pa ang dapat natin gawin? Basahin natin yung Bible natin dito sa Tito, Titus 2:11. Paatras ng kaunti. Bago mag-Hebreo. Sinong gustong bumasa? Titus 2:11-13. To 11 to 13. Sino gustong bumasa? Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay nihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran mga kasamaan at makamundong paglalasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Habang hinihintay natin yung napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang marulhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen. Okay, habang hinihintay natin ang pagbabalik, paano dapat natin gawin? Live right before God. Mabuhay tayo ng tama. Nahayag na yung kaligtasan, naligtas na tayo. O, kailangan, bakit sa buhay natin yung kaligtasan? Namumuhay na tayo ng tama. Habang hinihintay natin ang maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Sa English ang tawag dyan, the blessed hope. Kasi yun ang pag-asa natin eh. Kasi lahat ng bagay, kahit yung naipundar natin, may hangganan yan eh. Yung bahay natin, kahit hindi yan masunog, naluluma. Di ba? Naluluma. Bakal, kinakalawang. Kahit hindi yan, unti-unti rin, nagdi-deteriorate rin. Kaya nga pag itinayo mo yung bahay mo ngayon, nagastos mo 5 milyon. After 10 years, hindi mo pwedeng ibenta ng 5 milyon yung bahay. Yung bahay medyo bababa, yung lupa medyo tataas, pero yung bahay hindi. Nagdi-depreciate yung value. Kaya nga sa pagbabayad ng buwis, dalawa yan eh. Buwis para sa bahay at buwis para sa lupa. Ganun ang pag-ano niyan. Yung bahay, bumababa yung value. Kabili ka ng kotse, Mercedes-Benz, 3 milyon. Tapos parang nagbago isip mo, after 1 month, gusto mo ibenta. Hindi mo na ibebenta ng 3 milyon yun. Bakit? Nag-depreciate na. Bumaba na yung value. Pagka tinagalan mo pa yun, pababa uli ng pababa. Kaya, ang kailangan natin, manangan tayo sa kung ano yung panghabang buhay. Habang naghihintay tayo, mabuhay ng tama. Amen? Amen. Huwag tayong magalit pag sinabi, parang banal ka na ngayon ha. Sabihin mo, hindi dapat parang banal, dapat banal ako. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Ano ang sabi rin niya sa Hebreo? Without holiness, no man shall see God. Kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Kaya nga, hindi natin kayang maging banal eh. Kaya ang Diyos na ang tumutulong sa atin at yung kabanalan ng Diyos na nilalagay niya sa atin, ang kailangan natin sumunod sa Kanya at makikita sa atin yung mabuting buhay. Amen. Mabuhay tayo ng tama. Huwag yung may tama. May tama, yung ganun. Tama ha? Tama lang, hindi yung may tama. Pag may tama, ganun. Pagka tama, okay. Tama. Hindi may tama. Amen. Live right. Okay, ano pa ang dapat natin gawin? Basahin natin ito. Hebreo 10:25. Tito, abanti tayo. Filemon, Hebreo. Sino babasa? Hebreo chapter 10 verse 25. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na sa huling araw. Okay. Sabi dyan, araw ng Panginoon. Ano daw ang gagawin natin? Huwag natin kakalimutang dumalo. Kaya nga yung mga kapatid natin sa Hong Kong, kasi merong iba hindi talaga nakakalabas ng linggo. Ngayon, kung yung araw na makakalabas sila at may kawain, pupunta sila. Kaya meron tinatawag doon na na sa Middle East naman, Friday group. Kasi walang Sunday, no? Kaya yung Friday yung Sa Hong Kong naman, yung church natin doon ay meron sila tinatawag na Saturday group at saka Sunday group. Yung iba kasi talaga hindi makalabas dahil hindi pinapalabas pag linggo dahil yung mga amo ang lumalabas. Kaya yung iba, Sabado. Kaya meron silang service ng Sabado.
Pagka-anniversary na lang, talagang katakot-takot na lang na panalangin. At napapayagan naman. Kaya lang, minsan lang sa isang taon. Pero nakakasimba sila, kaya binibiro namin, Sabatista kayo. Okay, kaya huwag nating pababayaan eh. Kung sakali mang because of your schedule, pero mag-pray tayo, Lord, tulungan niyo naman po. Ngayon, kung hindi pa pero merong time na pwede kang dumalo, kung hindi man linggo, dumalo ka. Bakit? Kasi yun ang pagkakataon para makapagpalakasan tayo. Marinig natin yung salita ng Panginoon. Kaya tingnan niyo yung mga mahal ng palataya ng panahon ng mga alagad. Sama-sama silang kinulong. Ang lalakas ng loob. Bakit? May nagpapalakas eh. Papakain daw tayo sa leon bukas. Pero di ba, sabay-sabay naman tayong ipapakain eh. Ang kagandahan, sabay-sabay rin tayo sa langit. May di ba? Iba yun eh. We need to encourage one another. Kaya yung susunod, binanggit na rin yan, basahin natin yung Thessalonica 4:18. Unang Thessalonica 4:18. Sino gustong bumasa? Unang Thessalonica 4:18. 1 Thessalonians 4:18. Kahit sino pwedeng bumasa. Kaya nga mga kapatid, asiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Yan. Kasi yung 16, 17, binabanggit yung pagbabalik. Kaya anong dapat natin gawin? Dapat walang mabawas. Palakasin ang bawat isa. Amen. Pag may kapatid na nanghina, medyo trouble, pag-pray. Hindi pa rin bumabalik, tsagain, pray. Pray. Kamustahin. Bakit? Malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen. Malapit nang bumalik ang Panginoon. At minsan isang araw, hindi natin alam. Alam niyo kung ako ang tatanungin, hindi ito isang doktrina, personal na pananaw. Kung ako ang tatanungin sa pakiramdam ko, baka in 5 years time, bumalik na ang Panginoon. Bakit? Lapit na maubos yung tubig sa Euphrates eh. Tingnan niyo yung ano lang eh, 21, 22, 23, 3 years lang eh. 50% yung nawala eh. O higit. Kaya kung 5 years, makaubos. Kung hindi man, konting-konti. Kaya sabi ko, kung ako tatanungin personally, meron pa kasi iba pang mga tanda eh, hindi lang natin kayang isa-isahin lahat ngayon. Ay, kung hindi darating ang Panginoon in 5 years time, ang pangalawang nasa isip ko ay, baka hanggang 10 taon. Kung hindi pa, ang maximum ko hanggang 20 years. Kaya lang, baka naman hindi ang mauna yung pagdating ng Panginoon, yung kamatayan. Kasi yung kamatayan, anytime eh. Ngayon, wala namang problemang mamatay, pasat na sa Panginoon ka. Kasi anong sabi ni Pablo? Sa ganang akin, ang mabuhay kay Kristo, pag namatay, pakinabang. Bakit pakinabang? Wala ka ng problema eh. Sagutan ng Diyos ang lahat. Wala nang karamdaman. Wala nang tagyawan. Diba? May buhok na. Ano ka pa? Tapos gwapo pa. Oh. Kaya alam niyo, mga kapatid, ang masasabi ko lang ay salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan. Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Pag-pray natin yung mga mahal natin sa buhay. Maging matyaga tayo. Pag may pagsubok, huwag susuko. Kaya nga ang anong gustong gawin ng Diyos sa huling panahon, ibuhos ang kanyang Espiritu. The Lord wants to pour out His Holy Spirit. Alam niyo kung anong klaseng pagbuhos? Sa Biblia, binabanggit sa Joel 2:28. Dalawang bagay yung binabanggit sa Joel 2:28 sa huling panahon eh. Pag-abot ng Diyos, pati sa kabuhayan natin. At hinigit sa lahat, yung pagbuhos. Pero dalawang klaseng pagbuhos yung binabanggit. Sabi sa Biblia, the former rain and the latter rain. Yung dating ulan at bagong ulan pagsasabayin. Spiritually speaking, ang ibig sabihin yan, yung pagkilos noon, palalakasin pa. Kaya ngayong panahon ito, nasain ninyo. Pagkatapos ng trabaho, pag-uwi sa dorm, medyo pagod. Pray, Lord, tulungan po ninyo ako. Bigyan po ako ng lakas. Kakaramdam ng panghihina, Lord, tulungan po ninyo ako. Kaya tawagan yung kapatid, sama niyo ako sa prayer.
May struggle ako. Let us pray one for another. Let us encourage one for another. Kasi malapit nang bumalik ang ating Panginoon. At hilingin niyo yung tulong ng Diyos. Yun ang ibubuhos talaga niya. Bakit? Kasi gusto niyang maingatan tayo. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi kaya. Kaya ibubuhos ng Diyos. Kaya palagi niyong hiling, Lord, ibuhos niyo po. Yung mga nakakapunta rin sa dorm, kung hindi kayo makapunta rin dahil hindi pwedeng pupunta lagi dito sa church, o di magano kayo. Mag-pray. Pag-usap sa Panginoon. Yung mga nakakapunta rito sa church, pag nandito kayo, pray sa Panginoon. Tapos isama niyo sa panalangin yung kapatid sa pananampalataya. Tapos yung mga gusto pang ebanghelyo, dahil mas magandang mag-akay tayo ng marami patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Yung iba nga nag-aakay sa bisyo eh. Nag-aakay sa drugs. Nag-aakay magnakaw na mang-hold up ng bangko. Hindi nahihiya. Tayo, aakayin natin sila patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sabi nga ni Apostol Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Ang gusto niyang sabihin, huwag mong babaliwalain ang kaligtasan. Kung kailangan sipunin yung baboy, sipunin ka na! Makarating lang ako sa langit. Di ba? Pero ang totoo, pag inuna natin, ano sabi ng Biblia? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba hindi tayo lugi? Inuna natin ng Panginoon, mga kanyang katwiran, 2. Ano naman ang katapat nun? Lahat. Di ba tayo lugi nun? Hindi tayo lugi. Bakit? Inuna natin ng Diyos, ang kanyang katwiran, ang balik nun sa atin, lahat ng kailangan natin. Kalakasang spiritual, bagay sa ating kalusugan, sa pinansyal, sa material, huwag niyong ipapatalo. Kaya sabi ko nga nung bago mag-conference ng mga pastor, Pastor, dito na lang kayo, nananakit yung paa niyo, hindi kayo makalakad. Sabi ko, nandito ako, nananakit, nananakit, at least nandun ako. At talagang hindi maginhawa yung pinagdaanan ko talaga bago ako nakarating dito sa inyo. Kaya talagang halos gabi-gabi ay nakikiusap ako sa Panginoon na payagan niya ako makarating sa inyo. Kasi ang hirap talaga. Naranasan ko yung una ay 2 araw, tapos 2 araw uli. Walang tigil lang ang sakit yun. Nakirot. Kaya pagka umaga na, hinihintay ko maggabi na. At pagkagabi na, sana umaga na. Kasi hindi ka rin na makatulog ng ayos eh. Pero salamat sa Panginoon. Alam nyo, sisikapin ng kaaway na ibaksak tayo. But you are more than conquerors. Through the power of the Holy Spirit, you can overcome everything. Amen. When you are weak, say, I'm strong because the Holy Spirit will make me strong. Amen. Dadaan kayo sa apoy, hindi sinabing hindi kayo dadaan sa apoy, pero hindi kayo masusunod. Sabi, dadaan kayo sa mga apoy ng problema, pero hindi kayo maigugupo ng problema. Dadaan kayo sa tubig, pero hindi kayo malulunod. Hindi sinabing, huwag ka mag-alala, hindi ka dadaan sa problema, hindi ka dadaan sa tubig, hindi ka dadaan sa apoy. Dadaan. Pero magtatagumpay ka. Why? Sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Plan to prosper you and to give you hope and a future. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya pag may pagsubok, Lord, ano bang mangyari? Maglilingkod sa inyo. Sabi nga nung awit na laging inaawit ni Pastor Paul noon, the Lord is faithful. When you are weak, and there were times that you feel unfaithful, but He remains faithful. Tapat ang Panginoon. Alam niyo ba yung kanta na yun? You are faithful.